D1 ito, D1, practice ko. Yung ismaw ay magiging imaw na or magiging mamaw na. So yan, practice lang muna ako at hindi ko pa alam kung anong posisyon at ano yung willing materials ang hihinangin, okay, sa imaw o mamaw. So pagkarinig ko, pagkatapos na maghinang ay i-NDT siya o non-destructive test at saka yung bent test at siguro ay i-x-ray rin yung fill materials na hihinangin natin. Kaya kayo mga ka-garage ay mag-practice na rin kayo para lahat tayo makapasa sa ating gagawin reassessment. Kasi yun nga, pagkarinig ko yung nakapasa si Ismaw ay mag-take uli ng imaw o mamaw. Yan. Yung mga nagsasabing basic lang ang galawan ko ay talagang basic lang talaga ito sa kanila kung magiging mamaw na. Okay, yun ay i-x-ray, i-bent test at saka non-destructive test yung ating will materials pagkatapos natin mag-ina. So parang mag-abroad na tayo nito, no? Parang mag-abroad na tayo nito kasi ganyan ang gagawin sa trade test. So yan, practice lang muna ako. Ganun pa rin yung electrode na ginamit ko, yung E6011 at E7018 na 1/8 inch or 3.2 mm ang diameter niya. So multiple pass pa rin. So ayan, yung aking pag-practice. So I hope na makapasa ako sa imaw kung sakaling mag-reassessment na uli. Okay? Sana nga makapasa ako sa imaw. At kayo rin mga ka-Brusul, sana po ay makapasa din kayo, ano? Para lahat tayo ay magiging masaya. So, ulitin ko, ang ismaw ay magiging imaw na o mamaw na. D1 practice ko naman ito. Ayan, naka 2G position ako. So, yan. Yung electrode natin ay tumatalsik, ano? Pumuputok kasi moisture siya. May moisture. Kaya yan, pumuputok siya. Wala kasi akong electrode oven dito sa aking garage. Kaya yan, may moisture siya. At naka-stack lang dito sa aking trahe yung mga electrode nila. Yan yung hinang ko, no? Saka yung penetration ko. So sana makapasa ako sa reassessment. So yan.